ug dinhi ning atong tulumanon. Inyong masayran ang kamaturan kay sa kamaturan. Okay, good morning sa lahat ng mga nakantabay dyan sa ating live dito lamang sa Straight to the Point. Straight to the Point! Live on the spot! On the spot! Okay, sa lahat ng mga nakantabay dyan, good morning po sa inyo. And then sa umagang ito is may tampok ako na video. Ito ay ano pala, natalakay ko na pala dati, pero hindi siya, wala siya sariling episode, mukhang clip lang ba, clip. Okay, kaya ito, ano ko siya para sa kanyang single episode sa para sa naghahanap. Ano kasi nag-request kasi, bro, ano mo sabi mo doon sinasabi ng mga MCJ bro na sila daw ay umanib lang sa tunay na iglesia. Kung natalakay ko na yan dati, sa ano, saan dito, pwede bang ano, hanapin? Kung andyan lang yan, hanapin nyo lang dyan. Hinanap ko yung video para magawa siya ng sariling episode niya. Ito na lang, ito yung aking tampok na video ngayong umagang ito. Okay, so bago tayo magsimula, magbasa muna ako ng mga comment ninyo. Siya Montejo, sabi niya, good morning bro Jando. And then Rowena Sanchez, gandang umaga sa lahat. Sabi naman ni Manikis Loyal J, good morning bro JD. And Domingo Nakar, good AM bro JD and God bless. Sabi naman Simple Life, beautiful morning all. And GV Marvin, good morning bro JD from Carmen Bohol. Taga Carmen, oh, silingan na nila, taga Carmen din eh. Okay. Judith Rabong. Taga Carmen Bohol ba yung sikat na vlogger, yung ano? Taga Carmen daw yun eh. Yung si Kuya Yads ba yun? Natawa ko sa sa kanyang latest video nakita ko kanina. May clip siya nilagay. Sabi ng babae doon, yan ang mahilig mamante, mga pangag na. Tapos sumunod yung mukha niya, kangiti niya, meron siyang ano dito. Meron siyang pangag dito. Natawa ko doon. Taga Carmen Bohol daw yun. Ewan ko lang, totoo ba yun? No? Sabi naman dito ni Jeremy Renner, proud kay OJC. Ha? Naging proud ka pa dyan kay Kibulo? Paano ka naging proud kay Kibuloy? Alam mo, yan tinayo ni Kibuloy, ano yan eh, kahit ano bang sabihin ninyo, hindi yan ang tunay na iglesia tatag ni Kristo. Tatag yan ni Kibuloy. Okay? So naman tayo kay Christian Guri. Pujando, sana mabasa mo to. Tagal na ako tagasunod sa'yo, kaso di mo ako napansin kasi sa dami mong follower, taga Bohol ako, taga Trinidad. Oh, taga Trinidad! Trinidad! Good morning sa'yo, taga Trinidad, Bohol. Ngayon ko na talaga nabasa yung comment mo. Thank you, Christian Gude. And then Aquarius, good morning from Pasig. And Cynthia Salen, good morning Bro Jando. And Rodney Liena, kumbate Bro Jan. Sabi naman ni Jeremy Renner, good morning Brad. Kufra Esmeralda, good morning Bro JD. Yang Montejo, Bro JD, sukad na imo na debate sila daig. Arnado, Hali Google, Pendon, Jerwin, etc. Nawala na sila. Nahadlok na. Hintagam. Okay. Turcos, bro. JD, good AM. Watching from Kapatagan, Lanao del Norte. In God we trust. Ayan. No? So, ngayong umagang ito, ang tampok ko video sa inyo, ito ay, ito ay may kinalaman doon sa pamamahayag dati ng MCGI na sinasabi nilang sila daw ang tunay na iglesia. Tapos may nag-request sa akin kasi na pwede ba daw talakayin ko. Kung natalakay ko na yan dati,
Hindi ko lang matandaan kung saan video ko natalakay. Natalakay ko na yan dati. Pero kung sakali mahanap ko, sige, ipi-play ko para sa'yo. At para mapanood mo na single episode lang siya. Okay, no? So, sa lahat ng mga nandyan, sa inyo, good morning. At sabi naman dito ni Danilo Largo, sobra talaga ako natutuwa pag ganyan topic ng MCGI na sila ay umanib sa tunay na iglesia. Tanong agad ako sa kanila, ano ba pag-anib ni Soriano? Ito ba ay imahinasyon o aktual o reality? Pili ka. O anong sagot sa'yo? Anong sagot sa'yo? Paano sila umanib? Sinagot ka na ba sa tanong mo? Ito ba ay imahinasyon lang, aktual o reality? Pili ka. Ayun ko lang kung sumagot ba, no? Sabi niya dito, aba, puro mura inabot ko. Puro mura inabot mo? Huwag kang mag-alala. Hindi ka naman nag-iisa. Pati ako eh. Puro mura inabot ko niyan eh. Ha? MCGI, mga palamura itong mga MCGI, ano? Palamura silang lahat. Okay, Victoria Hogenson, morning JD, watching from Talkeetna, Alaska. And Jeremy Brad, nga nung gipuri maninyo si Mama Mary. Ayan ang tamang tanong. Yan ang tamang tanong. Ha? Hindi yung hindi yung saan nababasa sa Biblia. Bakit gipuri si Mama Mary? Wait lang. Tignan natin talatang nyo na. Bakit gipuri si Mama Mary? Okay. Nasa biblical yan. Bakit gipuri si Mama Mary? Wait lang ha. Okay. Ito na yung bakit gipuri si Mama Mary? Okay, ating tanongin dito. Nasa ano yun eh. Wait lang ha. Puri. Puri. Okay. Ating silipin yan dito sa bakit ba pinuri? Magandang tanong yung ano? At yan ay nasa Kawikaan 31:30. Sayin natin ha. Kawikaan 31:30. Bakit namin pinupuri si Mama Mary? Ito mga Katoliko, pag kayo tinanong dito, bakit pinupuri si Mama Mary? Ito yung sagot ninyo. Kawikaan 31:30. Ang sabi dito, ang lingap ay magdaraya at ang kagandahan ay walang kabuluhan. Ngunit ang babae na natatakot sa Panginoon ay siya'y pupurihin. Wow! Ano daw? Ang babae na natatakot sa Panginoon, gaya ni Mama Mary? Sure yan, sure. Ibang babae ngayon, puri daw, pero bumupuri daw sa Panginoon, natatakot daw sa Panginoon, pero salita lang naman. Pero ito talaga ang confirm na babaeng natatakot sa Panginoon ay siya'y pupurihin. Siya'y pupurihin. Sana na, nasagot ang tanong mo, tanong mo, Renner, nga nung gipuri ninyo si Mama Mary, yon ang reason. Dahil siya'y natatakot sa Panginoon. Sabi sa Biblia, ang babae na natatakot sa Panginoon ay siya'y pupurihin. Nawa ay tumatak yan sa isip mo na kaya namin pinupuri si Mama Mary kasi siya'y matakutin sa Panginoon. Siya ang confirm 100% natatakot sa Panginoon. Hindi gaya ng ibang mga babae dyan. Ha? So, sabi na, tatakot daw sila.
kunwari, pag sila na lang mag-isa, ewan ko na lang. No? Kaya ito talaga ang tunay na natatakot sa Panginoon, ang mahal na Birheng Maria, kaya ang buong Katoliko, pinupuri siya. Ewan ko lang sa inyo sa KOGC kung pinupuri nyo ba siya. Kasi ang alam ko sa inyo, ang pinupuri nyo si Kibuloy. Si Kibuloy pinupuri ninyo, hindi ko alam kay Mama Mary. Okay, so nawa nasagot na yung iyong katanungan. Sabi naman dito ni Danny, Jeremy Renner, madami namang babae. Bakit sa Mama Mary pa? Madami din namang babae na sumusunod sa Diyos. Sino ba ang sumunod nung sinabi ng anghel? Magdadalang tao ka. Sinong sumunod dun? Bakit napaka layo nyo kay Mama Mary? Kasi Mama Mary ang pinakaunang tumanggap kay Kristo sa mundo. Ha? Ba't napakalayo nyo kay Mama Mary? Siya pinakaunang tumanggap. Magdadalang tao. Akalain mo magdadalang tao siya, wala siyang wala pa siyang asawang dadalang tao siya. Kahihiyan sa pamilya yun. Pero dahil ang anghel ang nagsabi sa kanya, naggaling sa Panginoon, ano sabi ng sa Mama Mary? Mangyari nawa ang kanyang nais. Mangyari nawa ang kanyang nais. Yun, nagbuntis siya. Diba si Joseph, iwan sana siya dahil sa nagbuntis siya. Wala pa nung ginagalaw dito, ba't nabuntis to? Oh. Nung nalaman ng anghel, kinausap sa panaginip. Sabi sa kanya, huwag mong iwan si Maria, pakasalan mo siya. Alam mo kung bakit? Kasi yan dinadala niya, sa Holy Spirit yan. Nagbuntis siya, dahil siya naliliman ng kapangyarihan ng Holy Spirit. At dahil dyan, ang ipapanganak niya, tatawagin niyang Isus sapagkat ililigtas niya ang sangkatauhan. Napakalaking ni Mama Mary dyan. Akalain mo, naging bahagi siya ng propesiya. Saan? Nababasa sa Biblia na si Mama Mary ay naging bahagi ng propesiya. Yan ay nasa Isaiah 7:14. Sabi ganito, kaya't ang Panginoon nga ay magbibigay sa inyo ng tanda. Narito, isang dalaga ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at tatawagin ng kanyang pangalan na Emmanuel. Ano pa? Maliban sa siya ay nakasama sa propesiya, tinatawag pa siyang ina ng ina ng Panginoon. Sabi ni Elizabeth, at ano't nangyari sa akin na ang ina ng aking Panginoon ay pumarito sa akin. Ina siya ng Panginoon. Kung ina nga ng mayor, ginagalang nyo, ina pa kaya ng Panginoon. But hindi nyo, Siguro kung buhay pa nanay ni Kibuloy, mataas ang ang inyong respeto sa nanay ni Kibuloy. How much more sa nanay ng Panginoon? Ba't kayo nagdadalawang isip? Ba't nyo kinokontra? Ba't nyo kinokontra? Siguro yung asawa ni Kibuloy, ginagalang nyo. Siguro yung nanay ni Kibuloy, ginagalang nyo. Pero ang nanay ng Panginoon, ay mahirap pa yung galangin yun. Nakapagtataka naman. Mukha naman yata hindi ka panipaniwala tapos proud kay OGC ka. Hindi ko alam kung sa KOGC pinupuri ba si Mama Mary, hindi ko alam yon. Ang alam ko pinupuri doon, yung kanilang kinikilalang appointed son of God daw. Appointed son of God. Anong appointed son of God? Walang pwedeng mangyari na appointed son of God. There's no such thing as appointed son of God. Bakit? Bukod tangi lang si Kristo na begotten God, begotten son of God. Tapos, wala namang ibang sinasabi sa Biblia na yung kanyang pagkaanak ng Diyos, ipapasa sa iba. Ang sinabi lang sa 1:12, yung maniniwala kay Kristo ay binibigyan ng karapatan para maging anak ng Diyos. Maging anak ng Diyos. Pero yung mismong appointed na ikaw, bukod tangi, ikaw lang, walang Biblia. Walang ganun. Tapos, kung kalahin mo, sinumpa si Eli Soriano noon. hindi ako kinakampihan si Soriano, Pero sinumpa niya. Lahat kayo, nasa samahan na yan, dating daan. If hindi kayo aalis dyan, dami kayo sa sakit niya. He will be inflicted
with a very serious, deadly disease he cannot overcome. Wala mo? Nagka-curse pala yung ano nyo, yung inyong, at lately, nakulong. Dami palang ano, kalukuhang na ginawa. Oh. Kaya, masasabi ko, kung pinupuri nyo si Mama Mary, better. Because, you should do that. Biblically, ang natatakot sa Panginoon, kailangan purihin. Huwag kayong magreklamo. Bakit? Mama Mary lang ba? Si Mary lang ba? O hindi, isama si Elizabeth. Isama nyo. Purihin nyo si Elizabeth. O, sino ba gusto nyo purihin? Huwag lang yung nanay nyo. Alam ko, hindi yan kasing banal ni Mama Mary. Wag lang yung nanay ni Kibuloy. Alam mo, hindi kasing banal ni Mama Mary yun. Layo nun. Yung asawa ni... malayo yung malayo. May asawa ba si Kibuloy? May asawa ba si Kibuloy? Hindi wala akong naalalaman may asawa yun eh. Wala. Kasi ang alam ko, yung narinig ko sa balita, kung sino-sino na lang eh. Yun ang alam ko. Pero yung asawa niya, ewan ko, may asawa ba si Kibuloy? 12:46:50. Ipalabas mo sa screen, Brad, please. Sabi niya. Mateo 12:46:50. Sige, ate, labas. Mateo 12:46-50. Okay, ito sinasabi dito, ha? Okay, no? Sabi dito, samantalang siya'y nagsasalita pa sa mga karamihan, narito ang kanyang ina at ang kanyang mga kapatid ay nangakatayo sa labas at ibig nilang siya'y makausap. At may nagsabi sa kanya, narito ang iyong ina at ang iyong mga kapatid at ay nangakatayo sa labas na ibig nilang makausap ka. Ngunit siya'y sumagot at nagsabi sa kanya, sino ang aking ina at sino-sino ang aking mga kapatid? At iniunat niya ang kanyang kamay sa kanyang mga alagad at sinabi, narito ang aking ina at ang aking mga kapatid. Kung napanood mo yung The Chosen, yung TV series The Chosen, hindi niya tinatakbo yung nanay niya eh. Actually, mahal na mahal ng nanay niya. Mahal na mahal niyang mama niya. Mataas ang paggalang ni Jesus sa mama niya. Ay, ba naman niyang Ima. Tapos si Jose tawagin niyang Aba. Ginagalang niya. Tapos kayo, makalapastahan kayo sa mama niya, ang tindi nyo, matutuwa kaya si Kristo na yung ginagalang niyang ina, nilalapastangan ninyo? Ha? Matutuwa kaya si Kristo niyan? Yung ina niya, mahal na mahal niya, tapos kayo lalapastangan ninyo parang kung sino kayong mas banal sa nanay niya, wala kayo sa kalingkingan ng kabanalan ng nanay niya. Narito ang aking ina at ang aking mga kapatid, sapagkat sino mang gumaganap ng kalooban ng aking ama na nasa langit, ay siyang aking kapatid na lalaki at aking kapatid na babae at ina. Ano bang ginawa ni Mama Mary? Tinanggihan ba niya ang kalooban ng ama? Tinanggihan ba niya ang kalooban ng ama? Wala. Tinanggihan ba niya ang kalooban ng ama? Sagutin mo nga yan, Renner. Gusto ko mabasa yung mo, yung comment mo. Sige nga, baki-comment nga kung ginawa ba ng kanyang ina ang kalooban ng ama? Paki-comment nga, sabi ni Fact vs. PH. Bro, may malaking rason sila bakit umanib lang daw sila sa tunay na iglesia. Dahil ang Diyos daw ang tumanggap sa kanila. May batayan pa sila na talata, nakalimutan ko. Ay, hindi totoo yan. Yung kanilang talata, unang 1:3, palpak yung kanilang unawa doon. Ating basahin ha. Yung kanilang unawa dito sa unang 1:3 natin basahin. Ito, unang 1:3. Yaong aming nakita at narinig ay siya rin naming ibinabalita sa inyo. Sinong nagsasalita? Sino nagsasalita? Si Apostol, wala nagsasalita rito. Upang kayo naman, sino yung kausap niya? Mga miyembro ng kanilang iglesia. Hindi mga sulpot. Ha?
Ang kausap ni Juan dito, mga membro ng kanilang iglesia, mga kaanib nila, hindi mga sulpot. Sabi niya, yaong aming nakita at narinig ay siya rin naming ibinabalita sa inyo. Sinong binabalitaan niya? Mga sulpot? Hindi. Ang binabalitaan ni Apostol Juan, mga kaanib ng kanilang iglesia. Upang kayo naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin. Oo, at tayo ay may pakikisama-sama at sa kanyang anak na si Jesucristo. Ang kausap ni Apostol Juan dyan, mga kaanib ng kanilang iglesia, hindi mga sulpot. Yan, napakalayo ng napakalayo ng kanilang paliwanag. Tandaan mo paano ka makapasok sa iglesia? Kailangan mong dumaan sa bautismo. Katunayan, lahat ng mga nagpamembro sa MCGI, dumaan sa mass baptism nila. Dumaan sa bautismo ang mga yan. Yung mga nanood lang, nakinig lang ng kanilang mass indoctrination na hindi dumaan sa bautismo, hindi naging membro nila. Sabi nga ni Soriano, nasa inyo na yan. Kung tatanggapin nyo ang aral namin sinasabi, nasa inyo na yan. Pag tumanggap kayo, ang sabi ni Kristo, pag kayo'y nangagbautismo ay maliligtas kayo. Ngayon, saan ka papabautismo? Alam nga sa ibang sekta, di kayo magre-reklamo sa Soriano? Sabi ni Soriano, ba't doon ka nagpa-bautismo? Sabi, di ba, kailangan magbautismo para maligtas? Ba't doon? May mga kaming bautismo dito. Di ba, ganun yun? Kaya, nasa na si Renner. Renner, nasa na yung mo? Yung sagot sa tanong ko. Si Mama Mary ba is tinanggihan ba ang kalooban ng ama o sinunod niya? Wala si Renner. Ang tunay na ina mo ay yung sumusunod sa kalooban ng Diyos. Madami namang mga ina na sumusunod sa kalooban niya. Bakit si Mama Mary lang? Okay. Sinong ina ang tinutukoy mong sumunod sa kalooban ng Diyos? Sige, bigay. Bigay mo. Sino ang inang sinasabi mo na sumunod sa kalooban ng Diyos? Sino? Bigay nga, Renner. Sige daw, Renner, bigay nga. Sinong ina ang tinutukoy mo na sumunod sa kalooban ng Diyos? Sige, bigay ka. Hintayin ko sagot mo. Magbilang ako hanggang 20. Pag hindi ka sumagot, i-remove kita sa channel ko. Hanggang 20 bilang ko, sumagot ka. 1. 2. 3. 4. Sagutin mo. Huwag mo paabutin ng 20. Tanggal ka sa channel ko. 5. Ayun na, ayaw ko yung nagkikipagsubukan. Pag ako ang nagtanong, ayaw namang sumagot. 6. Kasi bago tinatanong kasi, sumasagot kasi ako pag ako tinatanong Ngayon, kung ayaw nyo sumagot, i-remove na lang kayo. Anong silbi ng nyo? 7. Sige, Renner. Sagot, Renner. 8. Mahaba ako. Matagal ako magbilang. Hintay ko talaga kayo sumagot. 9. Sige, sagot na, Renner. Ayaw ko yung nagkikipagsubukan sa akin na kapag ginantihan ko ng tanong, ayaw sumagot. 10. 10 na ha. Ito yung aking sinasabing 10 warning. 10. Pagdating na ika-10, magwa-warning ulit ako. Sagutin mo yung tanong ko. Sinong ina ang tinutukoy mo na sumunod sa kalooban ng Diyos? Sinong ina? Ha? 11. Sige. 12. Sige na. 13. Tagal naman. Naipit na ang KOGC. Yan ang problema. Sa tagapagturo si Kiboloy, pag nabaliktad ng tanong, ipit na kaagad. 14. Tagal naman.
Simple lang naman eh, bigay mo lang pangalan. Sinong ina ang tinutukoy mo sumunod sa kalooban ng Diyos? Okay, ito na. Sa ating henerasyon ngayon, madaming mga ina na sumusunod. Hindi confirm yan. Hindi confirm yan. Ibigay mo ang pangalan. Ang hiningi ko yung pangalan ng confirm, sumunod. Hindi yung sumusunod. Ang daming sumusunod na nga palpak lahat. Bigyan mo ako ng pangalan na talagang sumunod. Na confirm ha, nasa Biblia ha, sumunod talaga. 14. Kasi pag hindi sumasagot kasi tuloy yung bilang eh, tuloy ang bilang. 15. Pag hindi sumagot, 16. Remove ka talaga. 17. Ako, malapit na. 3 na lang kulang. Matatanggal na to. Ayoko yung nakikipagsubukan na pag pinansin ko na eh, bigla maduduwag. Ayoko yung ganon. Gusto ko, pag nakikipagsubukan, talagang banatan talaga, no? Banatan talaga. 18. 19. Isa na lang. 20. Paalam sa iyo, Jim Mariner, at hindi ka na welcome sa channel ko. Okay. Wala na siya. Bye-bye na. Ayan. Alis na siya. Sabi ko sa inyo eh, ang gusto ko, pag nakipagsubukan, itodo mo na. Hindi ko kayo nakikipagsubukan na papling-pling lang. Okay. So, atin na pong i-play yung ating tampok na video para sa araw na ito. Narito po. Hey! Narito po ang ating tampok na video. Eli Soriano, alagad ni Nicolas Perez. Nicolas Perez, alagad ni Teofilo Ora. Teofilo Ora. Hindi siya alagad. Tumiwalag siya kay Felix Manalo. Hindi putol na. Putol na kagad, di ba? Dali naman na putol. Kakatapos Teofilo Ora, putol na. Hindi natin pwede may dugtong si Felix Manalo doon. Bakit? Hindi naman siya naging successor. Hindi siya naging ministro. Tumiwalag si Teofilo Ora kasi hindi napili pagka-ministro ni Manalo. Nang tumiwalag siya, nagsabi siya, ating itatag, kasama si Januario Ponce, ating itatag ang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kaya itong si Nicolas Perez, na galing sa kay Manalo bilang ministro, lumipat sumama kay Teofilo Ora. Eh ngayon, tumiwalag kay Teofilo Ora kasi nagkuha ng 20 pesos sa kaban. Tumiwalag siya kay Teofilo Ora, nagtayo ng sariling samahan. Yung pong haligit suhay ang pinanggalingan ng andating daan. Yan. Yung pong haligit suhay ang pinanggalingan ng andating daan. Yan. Doon po nanggaling si Mr. Soriano, hindi po sa iglesia. Ang nanggaling po sa iglesia ay si Ginoong Nicolas Antiporda Perez. Siya po ay dating ministro ng haligit ng Iglesia ni Cristo na sumama naman kay Teofilo Ora. Yung Teofilo Ora, yan ang pinagsimula ng pangalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Naging ministro si Nicolas Perez at nung nag-away sila dahil sa issue ng 2 piso, nakita ko po kasi yung sulat kami ni Ginoong Nicolas Perez humihingi siya ng tawad kay Teofilo Ora dahil sa pagkuha ng 2 piso sa kaban. Yan. Dahil doon, nagtayo siya ng sarili, hindi naman siya pwede magrehistro ng bago, nilagyan niya ng buntot, haligi at suhay ng katotohanan. Ayan. Doon po nabautismo si Mr. Soriano. Ngayon, yung kanyang samahang tinayo, doon na paanib ang mga magulang ni Eliseo Soriano. Doon na paanib. At naging member si Soriano doon sa edad na 17. When you are baptized, and baptizing comes at an age when you have already the capacity to understand things, especially the teachings of Christ,
I became a member at the age of 17. I became a member at the age of 17. At siya lang ang naging kauna-unahang ministro na inordinahan ni Nicolas Perez. Sa loob ng 38 years, kasi ganyan na lang po ngayon mag-umpisa si Ingkong ng kasaysayan ng iglesia nila. Hindi na po isinasama ni Ingkong ang kasaysayan ng iglesia ng Diyos na haligit suhay na pinangasiwaan ng Nicolas Perez. Doon nabautismuhan si Ingkong sa haligit suhay. Hindi na po yan nire-recognize ni Ingkong yung iglesia na haligit suhay na pinangasiwaan ni Nicolas Perez. Si Ingkong nabautismuhan po dyan sa haligit suhay 1964. Si Eli Soriano, nung namatay si Nicolas Perez, ang pumalit babae. Hindi nagustuhan ni Soriano. Anong ginawa niya? Tumiwalag siya. Nang tumiwalag siya, hinanap ba niya ang tunay na iglesia? Hinanap ba niya? Siya ba ay naglakbay sa malayong lugar na nasa Biblia? Thessalonica, Efeso, Filipos, Galacia, Colosas. Pinuntahan ba ni Soriano ang mga yon para hanapin ang tunay na iglesia at umanib sa kanila? Never! Never nangyari yun. Bakit? Bakit never nangyari? Hindi siya lumabas sa Pilipinas. Nung siya ay nagtatag ng kanyang samahan, iniwan niya ang kay Nicolas Perez, nagbukod siya ng sariling kanya, nagtayo siya, yung tinayo niya, pinarehistro niya sa gobyerno. Ngayon, namatay si Nicolas Perez, 1975. Ngayon, nung si Ingkong ay meron po siyang ginawa na pagtutol dyan po sa pamumuno ng Levita Gugulan, nung babae na humalili kay Nicolas Perez. Yan, si Ingkong po ay nasirkular. Tiniwalag siya ng haligit suhay dahil po sa kasong rebellion. Doon po sa circular na nilabas ng mga taga-haligit suhay, ang kaso po ni Ingkong ay rebellion. Nilalabanan niya ang pangangasiwa ni Levita Gugulan. Kaya si Ingkong bumukod ng kanyang iglesia, ng kanyang grupo. Siya po'y nagbuo ng kanyang sariling samahan. 1980s, ayan, pinarehistro po nila yung haligit saligan. At yung iglesia ang pinarehistro niya sa gobyerno, doon nagsipagpasok yung mga panatiko. Tapos yung mga panatiko, nagpapaloko. Sabi nila, hindi kami ang tunay na iglesia, umanib lamang kami. Anong umanib pinagsasabi ninyo? Umanib lang kami, bro. Hindi kami iglesia, bro. Umanib lang kami. Tanungin mo, kailan umanib ang iglesia nyo sa iglesia ng Diyos na nasa Biblia? Ay, wala akong alam dyan. Wala akong alam dyan, ha? Paano akong idamay dyan? Wala akong alam dyan. Ano ginagawa ng mga MCGI? Anong taon si Eli Soriano umanib sa tunay na iglesia? Ay, wala akong alam dyan. Labas mo ako dyan, problema niya yan. Ganyan sila. Oh, may reklamo kayo? Pasok kayo. Reklamo kayo, di ba? Yan naman talaga turo ninyo eh. Ha? Hindi totoo yan. Hindi totoo yan. Kami ay umanib lamang. Sa paanong paraan? Nagbasa lamang kami. Umanib na kami doon.
Anong akala nyo sa realidad? Parang Superbook? Lilipad, sina Gizmo, papasok sa Biblia, naging kaparte na ng istorya? De. In your wildest imagination, nagpapaniwala kayo sa kulukuhang yan? Hindi nyo? Ito na lang unawain ninyo, ano? Maraming beses ang MCG ay kinopya ang aral ng MCGU, MCGW. May mga aral dyan na kinokopya-kopya lang. Tanong, naging member ba sila sa kanilang pangungopya sa inyo? Ha? May nakalaban ako dati, yung MCGU Members Church of God Universal Oh, sulpot siya galing from MCGI, yung founder nun. Ang dami, pati iba naman yung kasama ni Eli Soriano, yung may bitbit siyang batang lalaki na may kasama siyang bigotilyo. Tumiwalag rin. Nagsayo ng kanyang sariling iglesia, may nakalagay iglesia ng Diyos din. Dahil patay na si Soriano, wala na siyang makukuha kay Soriano, humiwalay siya, natayo na kanyang sariling samahan. Kung buhay lang Soriano, masasampal yun Nawala lang ako saglit, tumali ko lang ako saglit, nagtayo ka ng sarili mong iglesia. Oh. Puro sila tayuan na lang. Kopya-kopya ng mga aral. Kopya-kopya ng mga aral. Yung mga nagsialisan sa inyo at kinopya yung ibang aral ninyo. Ang tanong, naging membro nyo ba sila? Sa kanilang pangungopya sa aral nyo, naging membro ba sila? Hindi. Parang lang yung pulis doon sa Mandawi, yung traffic police mo sa Mandawi, gaganon-ganon din. Hali kami, Pero hindi kailanman naging member ng traffic policeman force. Bakit? Topak sa ulo lang yung nangyari nyo. Kaya hindi tayo nagiging member ng dahil lang sa pangungopya. May proseso, kailangang magpabautismo ka. Yun ang proseso. Kaya sa inyong panunood sa Ang Dating Daan, hindi kayo magiging member ng MCGI hanggat hindi kayo nagpabautismo dyan. Kahit pa umattend kayo ng kanilang Bible exposition, ng kanilang mass indoctrination, hanggat hindi kayo nagpabautismo, hindi kayo nagiging membro ng samahang yan. Ganyan lang yan kasimple. Ewan ko lang ba't ang hirap nilang unawain. Ngayon, ikaw naging membro ka, binautismuhan ka. O yung nagbautismo sa'yo, binautismuhan din yon. Atras lang, atras. Saan pupunta yan kay Eli Soriano? Tanong, sino bumautismo kay Eli Soriano? Sino? Nicolas Perez? O sige, kay Nicolas Perez, sino bumautismo kay Nicolas Perez? Sino? Felix Manalo. O sige, Felix Manalo. Sino nagbutismo kay Felix Manalo? Hala, lagot. Felix Manalo was not baptized. Putol na naman. Kaya napapala ninyo, kopya-kopya. Yung pangungopya ng aral, hindi yan nagpapatunay sa isang iglesia. Ang nangyari, namirata lang kayo. Ha? Namirata lang kayo, pinipirata nyo lang. Kala nyo sa pamimirata nyo, naging membro kayo. Never! Straight to the point! Oh, never. At ituloy natin pagbabasa ng ating sabi sa GPT dito. Ibig sabihin, ginagamit na ang terminong Catholic sa panahon ng mga alagad ng mga apostol. Kaya hindi ito sumulpot lang pagkatapos. Ang Iglesia Katolika ay may direktang ugnayan sa mga apostol. May historical succession. O MCGI, meron ba kayo niyan? Meron ba kayo niyan? Yung historical succession, meron ba kayo niyan? Ay, tinitiyak ko wala kayo niyan. Kaya nga ayaw nyo magbasa kami ng history. Diba?
Ang mga obispo, bishop ng Roma, sa pinaniniwala ang unang papa ni si San Pedro, ang apostol na pinili ni Kristo. Ang lahat ng mga obispo sa simbahang katolika ay may apostolic succession. Ibig sabihin, naordinahan ng mga naunang obispo na nagmula sa mga apostol. O kayo, meron kayong ganyan? Wala! Wala! Ating balikan yung kasaysayan ng MCGI. Si Daniel Rason, siya ang successor ni L. Soriano. Si L. Soriano, hindi siya successor ni Nicolas Perez. Tumiwalag siya. Ibig sabihin, doon palang putol na. Tumiwalag siya sa samahan ni Nicolas Perez kasi ang successor si Levita Gugulan. Tumiwalag si Soriano. Ibig sabihin, hindi siya successor. Paano ngayon yan? Ang bilis namang naputol. Putol ka agad? Kakasimula ko ba nga lang, putol na yun. Daniel Rason, successor ni Soriano. Wait lang ha. May tumatawag sa akin eh. May tumatawag sa akin. Member na yun, no? Ito yata si ano eh. Jenner eh. Renner Argel Pagara. Sagutin nga natin. Oh, pinatay. Kala ko ba? Tawag to. Sige. Oh, ba't mo pinapatay? Oh, ba't mo papatayin? Papatayin kasi iyak nga ano sa akin eh, di ba? Huwag sana papatayin. Ito yung ano eh, alipuris ni ano to, ni Kibuloy. Baka ito si ano, si Renner, Jeremy Renner. Kung sadya nito, ba't tumawag siya sa akin? Alam natin kung ano sadya nito. Tumawag. Ano kaya? Ha? Nasadya bro, tumawag ka. Oh. So duda ko dito itong si Argel Pagara. Ito yung ano, ito yung si Jeremy Renner. Ito is Jeremy Renner. Kasi nagkataon na kinick out ko si Jeremy Renner, saka ba siya tumawag? Oh. Sabi ko na nga ba, sabi niya ako yung Jeremy Renner. Kurisi ka. Oh. Tinanggal kita. Ha? Tinanggal kita. Oh, no. Titawagan. May ginagawa pa ako. Kunyari. Uy, kunyari. Sige. Ginagawa. Next time, pag naghamon ako, nasagutin nyo, huwag kayo magipagtigasan. Ipagtigasan. Dahil mas matigas ako kaysa sa inyo. Oh, kaya huwag kayo magipagmatigasan sa akin. Magipagsubukan kayo, very welcome. Very welcome. Gusto nyo magipagsubukan? Very welcome. Pero sana, pag ako'y nakipagsabayan na, sumabay naman kayo. Yung bigla kayo mawawala. Ayaw ko yun.
Kala ko may ginagawa pala siya pala si itong Jeremy Renner. Si Argel Pagara. Wag mo kong ano-anuhin ha, kasi ayaw ko yung yung pakunyari na nakikipagsabayan, nakikipagsubukan, pero pag kinasahan mo na, wawala na lang bigla. Ayaw ko, binibitin ako. Okay, tuloy yung ating tabok na video. Soriano, successor ni. Wala na. Wala na sagot. Zero na. Zero balance na. Dito tayo kay Levita Gugulan. Levita Gugulan, successor ni Nicolas Perez. Nicolas Perez, successor ni... puto na naman. Puto na naman. Bakit? Tumiwalag siya doon kay Teofilo Ora Hindi siya successor. Teofilo Ora naman tayo. Teofilo Ora naman tayo. Si Teofilo Ora ay successor ni... puto na naman. Puto na naman. Bakit? Hindi siya successor. Tumiwalag siya kay Felix Manalo Ito tayo kay Felix Manalo. Dito tayo kay sa ANC. Sino ngayon? Sino ngayon leader ngayon? Eduardo Manalo. Successor siya ni Eranio Manalo. Eranio Manalo, successor ni Felix Manalo. Felix Manalo, successor ni... naputol na. Putol na naman ulit. Kasi tumiwalag siya sa Seventh-day Adventist. Tumiwalag siya. Ngayon, Seventh-day Adventist naman tayo. Ang haba. Ngayon, si Ted Wilson. Atras ka lang, atras. Mapupunta ka doon sa mga 1863. Doon nagkaroon yung mga leader nila. Pagkatapos noon, sino kanino successor yun? Si Ellen G. White. Kaya yung successor. Si Ellen G. White ang founder Kaya yung successor yun. Wala, puto na naman. Bakit? Tumiwalag din siya doon kay William Miller. Nung pumalpak si William Miller sa kanyang hula na dati si Kiso sa 1844, na-disappoint sila lahat, tiwalag sila. So si Ellen White hindi successor ni William Miller. Alalagot, puro putol. Puro putol. Gusto nyo yan? Puro putol? Nako. Banana? Magpauta banana? O sige, magluto ta banana ha? Yan ang problema. Nagmamatigas kayo sa samahang kinaaniban nyo. Kami pa pinagbibintang ang sulpot, kayo naman yon. Kami daw ang pinakaunang sulpot. Ano pinakaunang sulpot? Bahagi kami ng iglesia. Bahagi kami. Sabihin mo, sulpot, bahagi kami. Kung sulpot kami, di sulpot tinatag ni Kristo ng iglesia. Ano ba naman yan? Ano ba naman yan? Sabi ni Guerreja, ang tinatawag na apostolic succession ng Romano Katoliko ay nagmula lamang sa tradisyon ng mga papa, obispo ng Roma. Hindi ito tinatag sa malinaw na aral ng Biblia. Ay, mali ka. Nasa Biblia ba ang pagtatalaga? Nasa Biblia. Tingnan nyo ha. Nasa Biblia ba? Nasa Biblia ang pagtatalaga. Una, ang iglesia nakapunta sa Roma, di ba? Nasa Roma, Gawa 23:11. Ating basahin na. Tingnan nyo. Ating basahin dito sa Gawa 23:11. Wait lang, nakatakip yung Tingnan natin ha. Gawa 23:11. Anong pagkakasabi dito? Atin mo nang unahin doon sa Mateo 21:43. Yan, maganda ito Sabi dito, kaya nga sinasabi ko sa inyo, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. Alaka. Anong bansa ang tinutukoy dito?
Gawa 23:11. Anong sabi? At nang sumunod na gabi ay lumapit sa kaniya ang Panginoon at sinabi, lakasan mo ang iyong loob sapagkat kung paano ang pagkapatotoo mo tungkol sa akin sa Jerusalem ay kailangang patotohanan mo rin gayon sa Roma. Pagdating sa Roma, anong nangyari? Roma 1:7, sa lahat ninyong nga sa Roma, mga iniibig ng Diyos, tinatawag na mga banal, sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at Panginoong Jesucristo. Pagdating sa Roma, nasa ng iglesia ngayon? Oh, sabi ng ibang MCGI, nawala na. Ha? Ibig sabihin ba? Namasakir lahat? Hindi pwede maubos yan. Bakit? Yung mga membro nanganganak pa yun, nagkakapo pa nga eh. Paano mauubos? Mauubos yan. Nanganak ang nanay. Tapos, may mga pag-uusig. Meron pa siyang ibang anak nahiwalay kasi kailangan umis ka po dahil inuusig tayo. Napatay yung nanay. Yung anak nandun, buhay pa yung anak. Nagkaroon ng syota. Nagpamilya, din nagkaanak na naman ulit. Yung tatay naman, hinabol naman yung tatay, napatay naman yung tatay. Yung anak nun, manganganak na naman ulit. Magkakasyota, magkakapamilya, manganganak ulit. Paano mauubos? Hindi pwede mauubos yan. Yung angkan nyo nga, hindi naubos eh. Sariling angkan nyo ha. Kung sariling angkan nyo hindi naubos, sila pa kaya mauubos? Napakalaking kalokohan. Napakalaking kalokohan ng mga pinagtuturo ng mga MCGI na ito. Nawala daw. Ngayon, nakarating sa Roma. Nasaan ang iglesia ngayon sa Roma? Sabi na, nawala doon, nawala. Nawala. Nandoon lang. Ayaw nyo lang tanggapin. Tanong sa ChatGPT ha. Yung Iglesia Katolika na nasa Roma, ito ba ang iglesia ng Diyos na nagmula sa Jerusalem? O mga MCGI, makinig kayo, huwag kayong claim ng claim dyan. Ha? Ang problema sa inyo kasi puro kayo claim ng claim eh. Di kami ang tunay na iglesia, umanib lamang kami. Pasensya na kayo ha. Kasi umanib lang kami eh, umanib. Lelang nyo lahat. Umanib. Yung Iglesia Katolika na nasa Roma, ito ba ang iglesia ng Diyos na nagmula sa Jerusalem? Ano ang sagot? Oo! Straight to the point. Ang Iglesia Katolika na nasa Roma ay bahagi ng orihinal na iglesia ng Diyos. Straight to the point. Kaya sabi nila, ano ba ang tunay? Iglesia ng Diyos, Iglesia Katolika, pareho lang yun. Bakit? Isang iglesia yan. Sabi nila, meron bang sa Biblia, Iglesia Katolika? Meron. Saan? Yung iglesia ng Diyos. Iglesia ng Diyos, yan ang Iglesia Katolika. Tatawa sila, ha. Alukatin mo sa history. Ay, walang takbuhan sa history. Ano daw ang tanong ko? Yung Iglesia Katolika na nasa Roma, ito ba ang iglesia ng Diyos na nagmula sa Jerusalem? Oo, ang Iglesia Katolika na nasa Roma ay bahagi ng iglesia ng Diyos na nagmula sa Jerusalem. Straight to the point. Ito ang direktang pagpapatuloy ng iglesyang tinatag ni Hesukristo sa amamagitan ng mga apostol. Nagsimula sa Jerusalem at lumaganap hanggang sa Roma at sa buong mundo. Tapos sasabihin ng mga MCGI, hindi yan ang Katoliko.
Ano? Magigipagtagisan ba kayo sa akin? Magigipagtagisan ba kayo sa akin? Ay, magigipagtagisan. Yung sa inyo, imahinasyon lang yan. Ating tanongin si ChatGPT, ha? Wait lang, ha? Itanong si ChatGPT. Ito, ha? Ayan, ha? Tanong ka kay ChatGPT, ha? Tingnan nyo, ha? Totoo ba ang sinasabi ng mga MCGI na sila daw ay umanib lang sa tunay na iglesia na nasa Biblia? Ano sa tingin nyo ang sagot ni ChatGPT dyan? Tandaan nyo, hindi sa amin ng ChatGPT. Hindi sa amin ito. Hindi din sa kanila. Ang tanong, sila ba? Ha? Ate, basahin kung sila ba, ha? Totoo ba sinasabi ng mga MCGI o isa lamang hallucination? Totoo ba ang sinasabi ng MCGI? Hindi kami ang tunay, umanib lang kami. Totoo ba yon? Totoo ba yon o isa lamang bunga ng halusinasyon? Sa tingin nyo, ano kaya ang tama doon? Pasahin natin. Ito. Totoo ba sinasabi ng mga MCGI na sila daw ay umanib lang sa tunay na iglesia na nasa Biblia? Ating basahin ang sagot, ha? Ito. Magandang tanong yan at dapat itong suriin sa liwanag ng Biblia at kasaysayan. Ang sinasabi ng MCGI o Members Church of God International na sila raw ay umanib lamang sa tunay na iglesia na nasa Biblia ay isang doctrinal claim. Straight to the point. At isang lamang doctrinal claim. Magandang tanong yan. At dapat itong suriin sa liwanag ng Biblia at kasaysayan. Ang sinasabi ng MCGI na sila raw ay umanib lamang sa tunay na iglesia na nasa Biblia ay isang doctrinal claim na kailangan nating siyasatin kung makatotohanan ba o mapanlin lang. Ano sinasabi ng MCGI? Ang pangunahing pahayag ng MCGI lalo na noong panahon ni Eli Soriano ay kami ay hindi nagtayo ng bagong relihiyon. Kami ay umanib lang sa tunay na iglesia na nakasulat sa Biblia. Tila maganda pakinggan. Parang sinasabi nilang hindi sila sekta, kundi bahagi sila ng iglesia ng Diyos na binabanggit sa Bagong Tipan. Pero totoo ba ito? Una, walang historical o apostolic succession. Straight to the point. Ang MCGI ay hindi konektado sa alinmang orihinal na iglesyang tinatag ng mga apostol. Straight to the point. Itinatag lang ito noong 1977 sa Pilipinas. Wait lang. Hindi na naman tumawag itong si Argel Pagara. So, sagutin muna natin, ano? Okay. Ano kayang... Sige, anong kayang ano nito? Hello? Hello, Brad. Hello, bro. Tinanggal kita, bro. Kaya mo sagutin yung tanong ko? Kasi, nag-drive kasi ako. Nakakapag-chat ka nga. Dami, bilis mo mga magkapag-chat eh. Tapos yung reply sa tanong ko, hindi mo masagot. Sige, sagutin mo yung tanong ko, bro. Sinong ina ang tinutukoy mo na sumunod sa kalooban ng Ama na ayon sa Biblia? Okay, sa ating panahon pala. Hindi. Huwag sa ating panahon kasi sa ating panahon walang sumusunod eh. Walang sumunod sa ating panahon. Sumusunod lang kaso pumapalya eh. Sige. Bigyan mo ako ng bigyan mo ako ng ina na sumunod talaga, confirm sumunod. Sino?
Sige, ito na lang sabihin ko sa iyo, Brad. Ilagay na natin na walang ina na sumusunod sa kalooban niya, kundi si Mama Mary lang. Pero saan nababasa na sambay lang si Mama Mary? Sino sinasabi na sinasamba siya? Sino nagsabi sinasamba siya? Saan yung pruweba mo? Bro, saan yung pruweba mo sinasamba siya? Saan pruweba mo sinasamba siya? Saan mabasa yun? Hindi. Saan mababasa sinasabi mo? Si Mama Mary? Hindi, saan mo nabasa yan na sinasamba si Mama Mary? Hindi, kayo. Di ba sinasamba si Mama Mary? Wala ko naalala na si Mama Mary aming sinasamba na Diyos. Di naman namin Diyosa si Mama Mary. Pero sa inyo kasi sinasamba daw. Bigyan mo ako, bro, wag mo kong anuhin ng chismis. Ang gusto ko confirm na sagot. Saan mo nabasa na sinasamba si Mary? Saan mo nabasa 'yon? Ba't wala kang mukha? Pinahihiya mo yung mukha mo? Ha? Pinahihiya mo yung mukha mo? Ba't walang mukha dong... Ako nakapag-makeup eh. Naku, kailangan pa pala mag-makeup ang lalaking ito. Ako nakapag-makeup. Kunwari pa to. Sige, bro, bigyan mo ako, bro. Bago ka mag-accuse, kasi babasa ako ng Aklat Katoliko, ha? Babasa ko Aklat Katoliko, ha? Tingnan mo, ha? Para mapatunayan ko yung... Nagpalabas ka naman kanina. Hindi, ito. naman doon, babae naman. Ito, ha? Babasa ko, ha? Para maano natin yung tugma yung sinasabi mo sa iyo. Para matugma ba natin. Sabi to sa Aklat Katoliko sa Our Catholic Faith, ganito ang mababasa. Our Catholic Faith, page 220. Ang sabi dito, we do not worship the saints. We only honor them. Ulitin ko, ha? We do not worship the saints. We only honor them as the special friends and servants of God. We adore God alone. Ito ay galing sa aklat na Our Catholic Faith, page 220. Ang tanong ko sa iyo, saan mo nabasa na sinasamba namin si Mary? Sagot. Wala nga yan sa Biblia, Brad. Wala nga sa Biblia. Kaya nga eh. Saan mo nga nabasa? Sabi mo kasi, saan sa Biblia sinamba si Mary? Ba't ka naghahanap sa Biblia? Alam mo naman palang wala. Kasi sinasamba nyo nga. Saan nga? Ang sinasabi sa aral namin, we do not worship the saints. Ano? Sige, Tagalogin mo nga yan. We do not worship the saints. Tagalogin mo. We do not worship the saints. Parehas din naman, ino-honor nila. Masama ba i-honor? Bro, masama ba i-honor bro? Masama ba i-honor? Masama? Sagutin mo, masama ba i-honor? Ano problema i-honor yun? Masama ba i-honor? Sagutin mo. Pero yung sinasamba nyo, Hindi. May picture Mama Masama ba i-honor? Mary. Bro, sagutin mo, masama ba i-honor? Yes or no? Hindi masama i-honor. Ayan, hindi pala masama i-honor eh. Ang tanong dyan bro, ang sabi dyan, we do not worship the saints. Ano sa Tagalog yan? Hindi worship sila. We do not. Nasa ibang bansa ka. Nasa Hawaii ka, hindi mo alam yan. We do not. Paki-Tagalog nga. We do not worship the saints. Paki-Tagalog nga. Nasa Hawaii ka eh. Imposible di ka nakakaunawan ng English. Sa Tagalogin mo bro. Sige, ang nakalagay dyan, we don't, okay, ang nakalagay dyan, we do not. Ang nakalagay dyan, we do not, di ba? Pero ang tanong ko dyan, bakit kasi... Hindi, sabi ko Tagalogin mo, bro. Bro, sabi ko, bro, Tagalogin mo. Bro, ang sabi ko Tagalogin mo. Anong Tagalog nung
We do not worship the saints. Anong Tagalog nun? Hindi sila pupurihin. Ha? Yung worship, puri o praise? Ano yung Hindi sila, bro, ano yung puri? Praise o kuan? Praise o worship? praise. Praise. Oo. O worship yan eh. Ba't hindi praise nakalagay diyan? Sa inyo, according sa inyo, ang sinabi mo diyan kanina, according din sa inyong Catholic na we do not, di ba? We do not worship, di ba? We do not worship. Hindi namin sinasamba. We do not worship. We do not worship. Hindi namin sinasamba. Ang tanong mo, saan mabasa na sinasamba? Yung tanong mo, salungat sa aming tunay na aral. Kaya nga ako nagtatanong. Kasi wina-worship nyo kasi. Ano wina-worship? Official na aral namin, bro. We do not worship the saints. Kaya ako nagtatanong. Bro, wag mo kami pagbintangan ng maling haka. Kasi official na aral namin pinapakita ko sa iyo. We do not worship the saints. Pinalilitaw mo na nilalabag namin ang aming aral. We do not worship the saints. Hindi namin sinasamba. Tapos ang tanong mo, sinasamba. Bakit madami kayong... Ayun! Next time, magtanong ka. Huwag kang mag-akusa. Ang tanong mo kasi, may kasama ng accusation. Ang tawag doon, loaded question fallacy. Nagtatanong ka pa lang, may akusasyon ng kasama. Next time magtanong ka, ba't marami kaming rebulto? Ba't marami kaming santo? Sasagutin ko yon. Hindi yung mag-aakusa ka bago ka magtanong. Yan mo, naturuan pa kita. Mali yung ginagawa mo eh. Mali yung ginagawa mo. Tanungin mo muna kami, ba't namin pinupuli si Mama Mary? Ako sumagot kanina. Sabi sa Kawikaan 31:30, ang mga babae natatakot sa Diyos, kailangang purihin. Okay, sige. No. Alam mo yung tarata na yan, Brad. Hindi ko alam kung bakit dyan yung pinapunta si Mama Mary, kaya niya sinasamba di ba? Teka. May napansin ako. Kaya niya sinasamba si Mama Mary, di ba? Ano? Sa verse na yan? Ano? Ba kaya namin sinasamba si Mama Mary? Dahil sa verse? Dahil sa verse na yon? Di ba? Dahil sa verse na yan na binabasa mo. Sige, tanongin natin dito ha. Di ba? Ating basahin yung mali. Ating basahin yung Kawikaan 31:30. Ano nakalagay dito ha? May Ito. Ayan. Sabi dito. Tapos yung... Yan o. Bro, ito sabi bro. Favor. Wait lang muna. Ito, basahin ko ha. Wait, dapat sasambahin. Ito, ang ingay nito eh. To favor is deceitful. Sabi sa Proverbs 21:30, favor is deceitful, and beauty is vain. But a woman that feareth the Lord, she shall be praised. We praised Mary, but we do not acknowledge her as God or goddess to be worshipped. We do not acknowledge Mary as a god or a goddess to be worshipped. We praise her because she feareth the Lord. Yan ang sabi dyan. Sana maunawaan mo. Huwag ka magbinta ng kasinungalingan. Di kita marinig bro, nakamute ka ba? Bakit yung pinay-perceive mo? Dahil ba sumusunod sa kalooban ng Diyos? Yan ang sinasabi. Yan sinasabi Dapat kasi ang sasambahin niyo, si Kristo lang, di si Mama Mary. Sino ba nasabi sinasamba si Mary? Kaya kita hinahanapan nga eh. Kasi yung aming aral, we do not worship the saints. Tapos na yung we worship the saints, alin ang paniniwalaan ko? Yung aral naming we do not worship the saints? O ikaw mismo ang nagsabi we worship the saints? Saints si Mama Mary. Magkipagsubukan ka sa akin.
Labas mo yung sinasabi mong galing mo. Kung may galing ka. Sabi niya, we do not worship the saints, pero We pero do may not... picture kayo dyan. Ano ba? Ay, ano naku. Bakit meron ibig sabihin kaming... dyan? Bakit may picture kayo ni Mama Mary? Kaya sa bakit? Rosario, may Yun, picture. Okay. Bakit pag may picture ba, wini-worship na? Kayo ba, wala kayong picture ni Kibuloy? Picture, ganun. Kayo ba, wala kayong picture ni Kibuloy? Ano naman, kung may logic ka lang. Hindi, meron ba kayong... kasi may Bro, picture sabi mo kasi, pag may picture, wini-worship na kaagad. Yan ang declaration mo ngayon eh. Pag may picture, wini-worship na kaagad. Ang tanong, meron ba kayong picture ni Kibuloy? Yes or no? Oo. Oh, wini-worship nyo. Based sa arguments mo, wini-worship nyo. Huwag mo taguan mo, itago yung mukha mo. Huwag mo itago yung mukha mo. Lalaki sa lalaking usapang ito, huwag mo itago yung mukha mo. Para makita ko yung sincerity mo. Oh, nag-end ang call. Nag-end ang call. Nakikita lang yung mukha niya, nag-end na ng call. Yan ang problema. Bakit? Nauna kasi yabang. Straight to the point. Next time, bago humirit, dapat saliksik muna. Bago bumanat, saliksik muna. Kaya nang ginagawa ko ba? Halimbawa, may preacher nag-topic. Ibang sekta yan. Tapos, gusto ko siyang pasukin. Hindi ko agad papasukin yan. Pag-aaralan ko muna yung mga sinasabi niya. Then the next day, pag napag-aralan ko na yun, papasukin ko na kagad. Sabihin ko na kagad, bro, may tanong ako ba? Ano yan, bro? Nung nakarang araw kasi, bro, napansin ko, sabi mo, ito nawala. Ito, muling nagbalik. Ito, tawagan ulit. Yan, muling nagbalik eh. Ha? No. Yan. Sige. Ano kasi, may tumawag. Sige, continue tayo. Sige, bro. Sabi mo kasi kanina, ang declaration mo kanina, kapag may image, may larawan, may picture, may litrato, sa'yo is wini-worship na. Inamin mo na meron kayong imahe ni Kibuloy. Wini-worship nyo rin ba siya? Hindi. Hindi sa picture. Siyempre, ang wini-worship namin ang Diyos. Sa pamagitan sa Kanya. Hindi. Sabi mo kasi kanina eh. Kung hindi namin dinudiyos si Mary, ba't meron kaming mga imahe? Mga picture? Oh, yeah. O ngayon, dahil meron kayong picture ni Kibuloy, wini-worship nyo rin pala siya. Wini-worship namin, pero walang picture. Wini-worship nyo si Kibuloy. Wini-worship nyo si Kibuloy, pero walang picture, ganon. Ang Diyos ang wini-worship namin sa pamagitan sa Hindi. Kanya. Sabi Sabi mo kasi ngayon lang eh. Narinig ko. Sabi mo kasi ngayon lang eh. Kaya daw namin wini-worship si Mary kasi meron kaming mga picture. Sabi mo, wini-worship namin siya kasi meron kaming picture. Inamin mo rin, meron kayong picture ni Kibuloy. Wini-worship nyo rin siya. Diba? Wala. Ha? Walang picture, walang imahe. Walang imahe ni Kibuloy? Sinungaling to? Wala rin imahe ni Kibuloy daw. Hindi naman kami Katoliko. Ito talaga. Kayo sa inyong lugar walang imahe ni Kibuloy? Ang sabi sa Biblia, kahit sa manalangin ka, wala kang nakaharap doon. Hindi Sabi sa Biblia, wala kayong imahe ni Kibuloy sa lugar nyo? Walang sinabi doon na Hindi. umarap ka sa mga report. Wala ba kayong imahe ni Kibuloy sa lugar nyo? Mga picture ba niyan? Mga poster? Wala ba? Ay, meron. Meron. Ang tanong, dahil meron kayong picture ni Kibuloy sa mga poster nyo, wini-worship nyo ba siya? Ang Diyos ang wini-worship namin sa pamamagitan sa Kanya. Sa pamamagitan sa Kanya.
Aking balikan yung basa namin, bro. Magitan sa kanya. Aking balikan yung basa namin. Pakinggan mo yung aral namin, ha? Next time, tumira ka dapat sa aral namin. Itong aral namin. We do not worship the saints. We only, sabihin, wala nang dagdag. We only honor them as the special friends and servants of God. We adore God alone. We adore God alone. Yan. Sang-ayon ka ba sa aral na yan, bro? Hindi. Boss, sagutin mo, bro. Sang-ayon ka ba sa aral na yan o tutol ka? Bro, di ba may dalangin din kayo Hindi. Bro, sagutin mo muna, bro. Huwag ka munang umiwas. Sagutin mo muna. Sang-ayon ka ba sa aral namin na yan o tutol ka sa aral na yan? Ang paniniwala ko kasi... Hindi, sagutin mo muna, bro. Bro, wag ka munang lumiko. Hindi ko gusto yung kalabang nagkikipagsubukan, tapos pag kinumpronta ko na lumiliko, ayaw ko yon. Sagutin mong tanong ko, sang-ayon ka ba sa aral namin yan? We do not worship the saints. We only honor them as the special friends and servants of God. We adore God alone. Sang-ayon ka ba sa aral na yan o tutol ka? Sagot. Sige, ilagay na natin sang-ayon ako. O, di ba? Huwag tayo magbangayan dyan. Sang-ayon ako, ha? Huwag tayo magbangayan dyan. Sang-ayon ka lang pala. Di non-debatable na. So, ang tanong ko Huwag ka magbangayan. Sumangayon ka na. Wait lang, kasi ang narinig ko sa dalangin nyo kasi may Mama Mary. Ito, pakinggan mo, ano sabi namin sa aming dasal, Holy Mary, Holy Mary. Pakinggan mo muna, bro. Pakinggan mo muna, bro. Sige, ito binabagay namin, bro. Holy Mary, Mother of God, pray for us. Pray for us. Ibig mo bang sabihin, bro? Si Kristo dapat ang sabihan naming pray for us, Jesus, ganun, pray for us. Kasi ang amin kasi binabay kasi, bro, ganito, bro. Sige, bro, ang amin kasi, bro, ganito ang amin kasi, bro. Pwede pakita mo yung talata na Holy Mary? Ito. Yung sa aming dasal, Holy Mary. May nakalagay Holy Mary. Walang talata yan, bro. Dasal ang tanong mo kasi yung aming binabanggit. Sabi mo kasi ang binabanggit dapat si Jesus lang, hindi si Mary. O sige, pagbigyan na lang natin. O sige. Sabi mo namin to sa aming dasal ganito. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, pray for us. Pwede ba naming banggitin kay Kristo yung term pray for us? Bro, pwede ba namin banggitin kay Kristo yung term na pray for us? Bro, sagutin tanong ko, bro. Pwede ba namin banggitin kay Kristo yung pray for us? Alam mo. Ha? Bro, sagot naman, bro. Kay Kristo kayo manalangin, hindi kayo mamamili. Hindi. Yung pray for us ba? Yung term na pray for us. Yung term na pray for us, kay Kristo ba namin dapat sabihin yung pray for us? Ganon. Ano ang dapat sabihin kay Kristo, bro? Bro, ano ang dapat sabihin kay Kristo? We pray to you o pray for us? Anong dapat sabihin kay Kristo? We pray to you o pray for us? Alam mo, simple yung logic eh. Bro, simple lang talaga ang logic, bro. Simple lang talaga ang logic ko, bro. Ang simple talaga logic ko sa'yo. Ano ang dapat naming sabihin kay Kristo? We pray to you o pray for us? Pray for us. Pray for us. So, ibig sabihin, kay Kibuloy, wala ko sinasabi kay Kibuloy, Pastor, yung aking kamag-anak ba, na hospital, pwede nyo bang ipanalangin yung anak namin?
Walang ganong request na prayer request, walang prayer request sa inyo? Bro, sa inyo bang Meron din, pero Oh. una-una. Okay. Sa Diyos So ka muna. inaamin mo Sa Diyos ka muna so manalangin. inaamin mo ngayon sa Bago simba, bro. pamamagitan, Inaamin mo ngayon bro sa simbahan nyo merong prayer request, di ba? Prayer request kasi yung pray for us, prayer request yun eh. Pray for us, prayer request yun. Sa inyo merong prayer request. Sino ang nagpe-pray sa inyo? Sino nagpe-pray for prayer request? siyempre, sa aming pastor. Kiboloy. Si Kiboloy. Oo. So, ibig sabihin sa inyo, okay lang, Pastor Kiboloy pray for us. Okay sa inyo yon. Pastor Kiboloy pray for us. Okay sa inyo yon. Oo. Nagrereklamo ka sa amin na Mary pray for us. Sa inyo, si Mama Mary, sinasabi Sino bang mas banal? Bro, sino bang mas banal, bro? Si Mama Mary o si Kiboloy? Sino mas banal? Si Mama Mary o si Kiboloy? Ano bang ibig mong sabihin dyan? Di ba, Brad, hanggang ngayon, yung dalangin nyo ganyan, di ba? Pray for us, di ba? Hindi, Wala bro. si Mama Mary. So, Bro, logic doon. ikaw ba? Ang mga atake mo sa amin ay ibabaliktad ko sa iyo. Tapos bakit si Mama Mary? Kasi inyo, bakit si Kiboloy? Kasi inyo, bakit si Kiboloy? Hindi, ang ano ko lang naman, Brad, bakit si Mama Mary? Sa inyo nga, bakit na si Kiboloy? Kasi siya ang ginamit ng Diyos. Siya ang anak ng Saan na Diyos. prueba mo na ginamit siya ng Diyos? Bakit Ako, si may Mama prueba Mary? ako. Bro, may prueba ako, bro, Ayun na nga, si siya Mary yung ginamit ginamit ng eh. Diyos. Siya yung Ikaw, anak ng Diyos. asan na prueba mo na si Kiboloy ginamit ng Diyos? Saan prueba mo? Bigyan ka talata. Sige, showdown tayo, bro. Showdown tayo. Sa amin kasi, Mary pray for us, kasi si Mary ginamit ng Diyos. Wala dyan na ginamit. De. Wait lang muna. Na ginamit si Mama. Wait lang muna, bro. Kasi nagkakano tayo dito eh. Sa amin kasi, meron kaming prayer request kay Mama Mary. Pray for us. Tapos sa inyo, pray for us, Kiboloy, ang prayer request ninyo. Ngayon, sa amin, ang tanong ko sa iyo, bakit si Kiboloy? Ang sagot mo, ginamit siya ng Diyos. Bigyan ka nga ng talata, bro, si Kiboloy ginamit ng Diyos? Bigyan ka talata. Kasi pagkatapos mo, ako bibigay naman na si Mary ginamit ng Diyos. Sige, showdown tayo dyan. Sino ang ginamit ng Diyos? Si Mary o si Kiboloy? Sige, showdown tayo. Ikaw muna mauna. Ibigay mo talata na si Kiboloy ginamit ng Diyos. Sige, go. Showdown tayo dyan. Magpakalalaki ka. Huwag kang bumakla-bakla dyan. Sagutin mo. Yeah, wait lang. Kasi kung showdown tayo, sigurado panalo ako eh. May bakla-bakla ba ako sa'yo? Sige. Ilabas mo. Ilabas mo ang talata na si Kiboloy ginamit ng Diyos kasi meron akong prueba sa Biblia na si Mary ginamit ng Diyos. Ang tanong mo kasi, bakit si Mary? Ang tanong ko naman, bakit si Kiboloy? Sa amin, ang aming prayer request na kay Mary, pray for us. Sa inyo naman, ang prayer request na kay Kiboloy, pray for us. Ang tanong mo, bakit si Mary? Ang tanong ko, bakit si Kiboloy? Ang sagot mo, ginamit siya ng Diyos. Sagot ko naman, ginamit siya ng Diyos. Dito tayo mag-showdown ngayon kasi ating mga sagot pare-pareho lang. Pray for us kasi ginamit siya ng Diyos. Ating sagot pare-pareho lang. Showdown tayo dito ngayon. Sino ba talaga ang ginamit ng Diyos? Si Mary o si Kiboloy? Sige, sa akin si Mary. Ikaw muna magbigay, Kiboloy. Bigyan ka talata si Kiboloy. Brad, Huwag ka nang palusod dyan. Sige, pakita mo na lang yung ano mo, yung galing mo. May talata ako, si Mary ginamit ni Lord. Ikaw naman, si Kiboloy sa'yo. sige, yung Luke 22:29.
Luke 22:29, si Kibuloy yung nasa Luke? Kasi mo yung Luke 22:29 sa English. Hindi, si Luke yung nasa Luke, bro, si Kibuloy yan? Bro, yung sa Luke, bro, si Kibuloy yan nasa Luke, bro, o si Pedro? Bro, yung nasa Luke 22, bro, si Kibuloy yan o si Pedro? Sagot. Yung lahat na nag-appoint sa kanya, Kung mabasa ko si Pedro, tinutukoy dyan. yung lahat na in-appoint ng Diyos, yan, pwede. Sa Luke 22:29. Sige, basahin mo. Hindi, kung mabasa ko si Kibuloy, si Pedro kausap dyan. Wala naman akong problema dyan, Huwag kang kumuha ng talata na hindi tugma sa pinag-uusapan. Tangina naman ang utak mo. Bakit pala sa ating Bro, ngayon? huwag kang kukuha ng talata na hindi tugma sa pinag-uusapan. You're taking the verse out of context. Bigyan mo kung talata na tumutuloy ka kay Kibuloy. Kasi itong 22, kung tutuloy mo sa 31-32, si Pedro kausap dito, hindi naman si Kibuloy eh. Masahin natin ha. Tingnan nyo ha. Ang tinutukoy dito, si Pedro, hindi si Kibuloy. Tanaw to sa napakasinungaling nito. Masahin natin ha. Lucas 22, huli kaagad. Ating simula sa 29, ating ituloy sa 31-32. Tingnan nyo ha. Sinong kausap? Kung paanong ang Ama ay nagbigay sa akin ng karapatang maghari, gayon din naman binibigay ko sa inyo ang karapatang ito. Kaya kayo'y kakain at iinom na kasalo ko sa aking kaharian, at kayo'y uupo sa mga trono at mamumuno sa 12 lipi ng Israel. Simon, Simon, makinig ka! Hiniling ni Satanas na subukin kayo, tulad na ginagawa ng magsasaka na inihihiwalay ang ipas sa mga trigo. Subalit inadalangin kita upang huwag manghina ang iyong pananampalataya, at kapag nagbalik loob ka na, patatagin mo ang iyong mga kapatid. Tanong, sino ang tinutukoy ng talata? Si Kibuloy o si Apostol Pedro? Sagot. Sagot bro. Huwag kang mag-mute. Ang nakalagay dyan, si Simon, di ba? Si Simon ba yan ba si Kibuloy? Si Simon ba si Kibuloy? Yes or no? Oh, sige. Ayan sagot ko, si Simon. Hindi, tanong ko. Pero ito ang kalagay. Si Simon ba ay si Kibuloy? Yes or no? Brad, sa ating henerasyon ngayon, wala kang Bro, sagutin mo bro. tingin mo. Sinong Simon ang kausap? Sinong Simon ang kausap ni Cristo rito? Si Kibuloy o si Pedro? Pero, hindi nga siya si Simon. Sagutin mo bro. Sinong Simon ang kausap dito ni Cristo? Si Pedro alam mo, Brad, o si Kibuloy? Yung talata na yan, wala pa si Pastor Kibuloy dyan. Ngayon, eto, ang sabi ko sa iyo, bigyan mo ko ng talata. Bro, Si Kibuloy dyan. ang sabi ko sa iyo, bro, bigyan mo ko ng talata. Bro, ang sabi ko sa iyo, bigyan mo ko ng talata na si Kibuloy ginamit ng Diyos. Huwag mo kong bigyan ng talata tumutukoy kay Pedro. Bigyan mo talata tumutukoy kay Kibuloy na klaro na walang makakatutol na si Kibuloy talaga tinutukoy dyan. Bigyan mo ko talata na si Kibuloy ginamit ng Diyos. Kasi ako, meron akong talata. Si Mary ginamit ng Diyos. Meron akong talata dyan. Sigurado ako dyan eh. Ikaw na lang. Problemahin mo yan ngayon. Oh, sige. Sa Revelation, Revelation na naman. 21:7. Sige, pakita mo. Revelation 21:7 na naman. Inangkin niya ni Inangkin niya ni Manalo eh. Okay, sa Revelation 21:7. Hindi ba ginamit niya ni Manalo? Ginamit niya ni Perismo. Sige, ating simulang basa sa Revelation 21:1. Para malakita ninyo ha kung si Kibuloy bang tinutukoy ha. Sige, Revelation 21:1 patungong 7. Para di tayo ma-out of context. Okay, 21:1 tayo magsimula. Sabi ganito. Pagkatapos nito, nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa. Wala nang dating langit at lupa. Wala na rin ang dagat. At nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem, na bumaba mula sa langit, buhat sa Diyos, gaya ng isang babaeng ikakasal.
Siya ay nakabihis at nakahanda sa pagsalubong sa kanyang mapapangasawa. Narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono. Tingnan ninyo, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Maninirahan siyang kasama nila at sila ay magiging bayan niya. Diyos mismo makapiling nila at siya magiging Diyos nila. At papahiran niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Wala nang kamatayan. Uy, wala na palang kamatayan sa lugar na ito. Dapat kung ito ang Davao, wala nang namatay sa Davao ngayon. Diba? Eh pag may namatay, hindi ito ang Davao. Next. Wala nang dalamhati, pagtangis at paghihirap sapagkat lumipas na ang mga dating mga bagay. Oh, wala na bang dalamhati at pagtangis at paghihirap sa Davao? Kung ito yung Davao? Meron eh. Bagsak. Next, 21 verse 5. Pagkatapos sinabi ng nakaupo sa trono, pagmasdan ninyo ang ginagawa kong bago, ang lahat ng bagay, at sinabi niya sa akin, isulat mo, sapagkat maaasahan at totoo ang mga salitang ito. Sinabi rin niya sa akin, naganap na. Ako ang Alpha at ang Omega. Teka. Si Kristo to nagsasalita rito, hindi naman si Kibuloy to eh. Hoy, ito, pinagloloko mo ako ah. At taka, nawala. Nawala. Hoy, ba't ka nawala? Wag kang wala-wala, tawagan kita. Ha? Ikaw ba wala-wala kay gagamit ka talata out of context eh. Kala mo di kita mahuhuli? Sinungaling kang tao ka ha? Sige. Sinungaling ka eh. Pagan natin ulit. Gagamit talata, di naman siya tinutukoy. Sabi ko, yung siya tinutukoy. Sige. Hello? Nawala na si Algel Pagara. Ayan ang sagutin. Hello, bro? Hello, bro? Hello? Sagot naman dyan, bro. Hello? Oy, sagot. Sagot naman, bro. Go ahead. Ayaw ko sagutin. Bro Ariel, sagot naman bro Ariel. Nag-i-enjoy na tayo eh. Huwag mo naman akong bitinin. Ariel Bagara. Sagot na. Tawag ako ulit sa'yo mamaya. Sabi ni Ariel Bagara, mahina ang signal dito. Nasa Hawaii daw siya. Ano bang oras sa Hawaii ngayon? Tingnan natin ha. Hawaii, Hawaii time. Yeah, Hawaii time now. Hawaii time now is 5:47 p.m. Maliwanag pa. 5:47 p.m. Kasi sabi niya kasi sa atin to umaga, sa kanya si doon gabi. So, kina-confirm ko lang, ba't maliwanag dyan? 5:47 p.m. maliwanag pa nga. Okay. So, wala siya, nawala bigla. Nakinig na lang siya. Di ba sumagot? O, di sumagot. Bakit gano'n ang mga protestante kapag nasusukol, bigla nag-i-invisible? Sabi ni Silvia Roa. Judith Rebong, asa ang kaya niyang kausap mo bro? Asa ang kaya niyang kausap mo bro, JD? Ewan ko sa kanya. Di niya naririnig? Sander, Alpha and Omega kay Ruben Nicleo sa Dinagat. Linda Tata Camilo, ay nako kay OGC talaga patuga-tuga na anagani sa kulungan ng founder. Maliwanag pa, 9 p.m. magdown ng sun. 9 p.m. wala magdown ng sun pala sa Hawaii. 9 p.m. pa magdown ng sun. Ganun ba yun? Okay. So, sabi ni Michael Babia, Papa Pedro. Sabi naman ni Linda Tata Camilo, ay nako,
Si Judy Trabong, yari ka na naman dyan ngayon. Ikinapit si Kibuloy sa talata. Mahiya naman siya. Tingnan nyo ha. Yung mga banat niya sa akin, pag sa kanya binaligtad, wala siyang sagot. Bakit nyo pinupuri si Mary? Sabi kasi sa Kawikaan 31:30, purihin ang mga taong babaeng may takot sa Diyos. Oh, bakit? Dami namang babae, ba't si Mary lang? Meron ba? Bigyan mo nga ako ng pangalan. Sa panahon natin ngayon, maraming sumusunod. Sino yung na-confirm mo sumunod talaga? Sino? Bigyan mo ako. Ina na, sumunod talaga. Bigyan mo ako. Wala na ibigay. Oh, next. Ano naman yung nangyari? Tinanong ko pa siya. Tungkol doon sa ano niya. Sa amin kasi, prayer request yan. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Prayer request yun eh. Pray for us. Sa inyo bro, mayroon bang prayer request? Sabi niya, meron. Sino nagpipray? Si pastor. Ha? Sino? Sino nagpipray? Si pastor? Natawa ako doon. Sino nagpipray ng inyong prayer request? Si pastor. Oh, sabi niya, yun na nga. Bakit si Mary pa? Sabi ko naman, si inyo rin. Bakit si Kibuloy pa? Sagutin mo rin yan kasi binabaliktad ko sa kanya yung tanong niya para ma-realize niyang palpak ang tanong niya. Sige. Bakit si Mary pa? Sinyo, bakit si Kibuloy pa? Sabi ko naman, sabi niya, kasi ginamit siya ng Diyos. Ang ganda ng karugtong niya. Di ako rin, dun ako dudugtong. Sa akin na yun. Sige, si Mary kasi ginamit siya ng Diyos. Ngayon, sa ating dalawa, sino talaga ang may record na ginamit ng Diyos? Si Kibuloy o si Mary? Dito tayo mag-showdown. Ito yung magandang showdown. Ilabas mo yung talata mo na si Kibuloy ginamit ng Diyos. Ilalabas ko yung talata ko na si Mary ginamit ng Diyos. Alam ko may talata ako, sigurado ako dyan, 100% eh. Ikaw kaya, sigurado ka ba 100% na meron kang talata si Kibuloy ginamit ng Diyos? Naglabas ng unang talata. Ang unang talata binigay, Lucas 22, si Pedro kausap. Si Pedro kausap. Bakit? 29. Sinong kausap dyan? Si Pedro o si Kibuloy? Inamin niya si Pedro. Si Simon. Yang Simon na yan, si Kibuloy ba yan o si Pedro? Wala, paano ba na wala pa si Pastor Kibuloy eh? Alam nyo, kahit sino pa kayo magipagsubukan sa akin, mga lipols kayo ni Kibuloy, wala kayong panama, kasi yung sa inyo, puro lang claim. Ha? Kalain ba naman? Yung kay Pedro sinabi, itinatapon kay Kibuloy? Walang pinagkaiba kay Soriano. Lucas 21:15, Soriano daw katuparan daw nun. Eto, nako. Si Kibuloy daw, nagkamali. Bro, you're using the verse out of context. Dapat contextual tayo, dapat walang makakatutol. Si Kibuloy ang tinutukoy, bigyan mo akong talata na ganyan. Tumakbo sa Revelation 21. Si Kristo palang nagsasalita doon. 21:6. Sabi niya kasi 21:7, sabi niya, di ba? 21:7, tuloy 21:7. Ano sabi dito? Sinabi rin niya sa akin, ako laganap na, ako ang Alpha at ang Omega, ang simula at ang wakas. Ang sino mang nauuhaw ay bibigyan ko ng tubig na walang bayad mula sa bukal na nagbibigay buhay. 27. Ito ang makakamtan ng magtatagumpay. Ako'y magiging Diyos niya at siya'y na may magiging anak ko. Ang daming nagtagumpay. Ang mga apostol nagtagumpay maliban kay Judas Iscariote. Hindi yan pwede mo ipahit kay Kibuloy yan. Si Kibuloy hindi nagtagumpay, nakulong nga eh. Straight to the point. Si
Si Kibuloy nakulong, sabi mo nagtagumpay sa kulungan, kako. Nakulong. Bakit nakulong? Napatunayan. Beyond reasonable doubt, kaya nga nakulong eh. At ang tanging para na lang para makalaya, siguro yung ano niya, pagtakbo sa Senado. Ano kaya batas ibibigay ni Kibuloy? Kung sa kanya nanalo sa Senado yun. Tingnan nyo. Kasi sa ano kasi, kung ikaw kasi ano ka, ikaw ay bahagi na ng gobyerno, meron kang ano immunity sa mga mga ikinaso sa iyo, meron kang immunity. Kibuloy, kung kailan pa nag-apply ng Senado, doon pa sa panahon nakulong siya. Eh, nung nakalaya siya, wala naman siyang plano tumakbo sa Senado eh. Wala siyang plano tumakbo sa Senado nung siya nasa laya pa. Nung nakakulong na, naisipang pumasok sa Senado. For what? Para makalabas sa kulungan. 21:7, ito ang makakamtan ng magtatagumpay. Ako ay magiging Diyos niya at siya naman magiging anak ko. Ako ay magiging Diyos niya at siya naman magiging anak ko. Sinong kausap dyan? Si Apostol Juan. Ang mga apostol, nagtagumpay ang mga apostol, sigurado ako dyan eh. Nagtagumpay sila. Nagtagumpay sila, si Kristo naging Diyos nila. At sila ay naging anak ni Jesus. Eh, buhay pa nga sila, sinabihan sa ni Jesus, anak eh. Mga anak. Ang apostol, sure ako, natagumpay mga apostol dyan. Si Kiboy, ang alam ko, nabigo yun. Bakit? Nahirapang i-prove yung kanyang stand. Ayun, nakakulong, nakabilanggo. Ang lakas ng loob ng mga membro ni Kibuloy, ano? Ang lakas talaga ng loob. Grabe talaga sa pakapalan. I-insist nyo sa amin yung ano ninyo. Nakakulong na nga yan. Nakakulong. Iba ang proseso sa ating panahon sa kanilang panahon noon ni Kristo. Nakasabihin kasi, si Kristo, hindi ba inusig din yun? Hindi ba dinakip din yun? Ibig sabihin ba may kasalanan yun? Baka sabihin nila ganun. Tandaan nyo na sinabi ni Pilato, nakita niya na walang kasalanan si Kristo. Kaya siya kumuha ng Barabas na siyang palalayain para ang tao makapagpili ang tao. Alin ang gusto niyong palayain ko? Itong si Jesus, wala namang ginawa sa inyo, kundi ang mangaral lang naman? O itong si Barabas na purwisyo sa lipunan? Pumili kayo sa dalawa. Sinong gusto niyong palalayain ko? Itong isa na nangangaral lang naman ng salita ng Diyos? O itong isa na purwisyo sa lipunan? Sino ang pinili ng mga hangal? Yung purwisyo sa lipunan. Noon, okay lang yun kasi yun naman ang nasa propesya eh. Kailangan naman niyang danasin yun. Isaiah 53. Yung desisyon ng mga Hudyo, mas pinili na palayain ang purwisyo sa lipunan. Kaya niya nakita na ano to? Iba ang process dati. Nakita ni Pilato na mas pinili ng mga, kung kumbaga ako si Pilato, walang common sense to eh. Mas pinili ba naman na palayain yung yung purwisyo sa lipunan, yung sarot sa lipunan. Tapos itong nangangaral lang naman sila Diyos, ilang ipapakulong, ipapapatay pa, pakos sa cross. Ayun, ginawa ni Pilato, kumuha ng tubig. Ritual yun. Wala akong kinalaman dito. Kaya labas na ang Roma doon. Wala akong kinalaman dito. Kagustuhan nyo ito. Kaya ang sinabi ni Pablo, si Kristo pinatay ng mga Hudyo. Romano ang pumalo. Romano ang nagpako.
Pero ang pumatay, Hudiyo. Bakit? Sabi ng mga Hudiyo, kami at ang aming mga anak ang siyang mananagot sa kanyang kamatayan. Kaya sabi ni Pablo, si Jesus pinatay ng mga Hudiyo. Iba ang proseso noong una sa panahon natin ngayon. Sa ating panahon ngayon, wala nang ganyan. Na mga tao, pipit ng mga tao, ikulong yan, ikulong yan, ikulong yan. Tapos sasabihin ng gobyerno, wala siyang sala. Hindi siya pwedeng makulong. Kailangan ikulong yan. Kami mananagot, ikulong yan. Wala nang ganyan sa ating panahon ngayon. Sa ating panahon ngayon, due process na. Kahit na ilang milyon kayong magsigawan na ikulong ang isang tao, kung nakita ng gobyerno, ng Senado, na walang sala ang taong yan, hindi talaga yan makukulong. Pero pag napatunayan beyond reasonable doubt, ayun si Kibuloy. Ang lakas ng loob nun. Talaga lakas sa loob ng yan sa akin si Kibuloy. O sige, atin na papatuloy yung ating topic kanina. Kasi si Divine, kailangan ko pang hugasan daw yung puwet. Okay. So, tuloy natin yung itong ating kanina. Malayo po ba ito? Malayo po ito? Malapit na pala. Ilang minuto na lang. Okay, go ahead. Wala yun. Wala silang unbroken lineage o historical continuity. Straight to the point. Mula sa mga unang Kristiyano, di tulad ng Iglesia Katolika o Eastern Orthodox. Kung tunay na iglesia sa Biblia, bakit lumitaw lang ito noong ika-20 siglo? At number 2, may sariling aral na taliwas sa unang Kristyanismo. Ano pa? Pangatlo, ang umanib lang kami ay isang taktika para iwasan ang pagiging bagong relihiyon. Ang tunay na iglesia sa Biblia, itinatag ni Jesucristo mismo. Nagsimula sa Jerusalem, may apostolic succession at visible structure, obispo, presbitero, diakono. Yun. Tinawag sa iba't ibang pangalan, Church of God, Church of Christ, The Way, The Body of Christ. Pero iisa lang ang iglesia, hindi marami. Kilala sa kasaysayan bilang ang iglesia. Ano daw? Kilala sa kasaysayan bilang ang Iglesia Katolika. Straight to the point. Unang ginamit ang pangalang ito noong 107 AD ni St. Ignatius of Antioch, alagad ni Apostol Juan. Straight to the point. Konklusyon, hindi totoo ng MCGI ay basta umanib lang. Ano? Hindi totoo ng MCGI ay basta umanib lang sa tunay na iglesia sa Biblia. Ito ay isang bagong organisasyon na may sariling turo na lumitaw lang noong ika-20 siglo. Ang tunay na iglesia na nasa Biblia ay may diretsyong ugat sa mga apostol. At ito ay nagpapatuloy ngayon sa anyo ng Iglesia Katolika. Straight to the point. Na may kasaysayan, estruktura at pananampalatayang hindi naputol. Straight to the point. Oh, yan. Oh. Ano? Magpapaloko pa rin ba kayo? Baka yung paloloko dyan. O mga MCG na nanonood ngayon, magmamatigas pa rin ba kayo? Ha? Magmamatigas pa rin ba kayo? Huwag na kayong magmatigas dahil hindi yan uobra. Masasabi natin ang MCGI ay nagsisikap na umanib sa aral ni Kristo. Ay, nagsisikap. Kung talagang nagsisikap kayong umanib, ang inaaniban hindi aral. Palpak kayo dyan.
ang inaaniban ang iglesia, hindi ang aral. Hindi kailanman turo ng mga apostol sa Biblia na aniban ang aral. Ang inaaniban, iglesia. Ang aral, hindi naaaniban yan. Ang ginagawa nyo, kinokopya nyo lang. Sa pangongopya nyo, para kayo dong sa sinasabi ko na sa Mandawi, nagta-traffic policeman, peke naman. Kinokopya ang ginagawa ng traffic policeman, peke pa rin kahit nakopya pa niya. Kahit pa legit yung kanyang sinusot na damit at uniforme, peke pa rin siya. Diba? Huwag kang mangarap, Gereha. Ang sa akin ay ganito, gusto ko lang na magising ka sa totoo. Kung magmamatigas ka, hindi naman natin alam yung darating na mga pangyayari sa buhay natin, ano? Pero kailangan talaga na, ma-realize mo na sa mali ka. Kasi sabi ni Kristo, matutuwa ang daan-daang anghel sa langit nang dahil lamang sa isang taong nagsisisi. At tandaan ninyo, mas priority ni Kristo yung talagang marunong magsisi kaysa doon sa ilang daan kayo, hindi marunong magsisi. Pagsisihan nyo na nasa kayo, Soriano kayo. Okay, magmatigas. Ang sabi ni Gereha, masasabi natin ang MCGI nagsisikap na umanib sa aral ni Kristo. Mayroon ba silang turo na aniban yung aral? Mayroon bang turo sa Biblia na aniban yung aral? Ang alam ko sa Biblia, ang inaaniban ng iglesia, hindi yung aral. Ang iglesia, may aral. Ang iglesia, may aral. Kung aanib ka sa iglesia, hindi sa aral. Iba naman yan. Kasi pag hindi ka umanib sa iglesia, lumabas ka, nasa iglesia ka na, lumabas ka pa. Ang tawag sa iyo, Antikristo eh. Kahit pakopyahin niyo ba yung aral, sa ngalan na hindi ka umanib sa iglesia, lumabas ka, ang tawag sa iyo ni Apostol Juan, sa unang 1:2:18-19, Antikristo ka. Straight to the point. Tandaan nyo yan. Hindi biro ito. Hindi biro ito. Ito ay makatotohanan, ito ay totoo, kahit na minsan napuputol ako kasi tinatawag ko sa labas. Totoo mga sinasabi ko rito. Okay, at natapos na rin yung ating tampok na video. Grabe, nagmadali talaga ako. Sana nalinis ko na mabuti yun. Okay, maraming salamat po sa inyo panonood. Nag-enjoy ba kayo doon? Oh, booking na kayo MCGI, sabi ni Senas Tomas. Okay, simple lang, nakakagulat lang kung kailan pata na yung ibang sekta sa kapapasok sa simbahang Katoliko. O Bineng, may due process naman si Kibbs, kaya nga siya nandoon sa kulungan. O, sabi naman ni Print Kisses Shop, hehe, nangyayari pa din yan bro. Pinapaboran ang mga lapastangan at purwisyo. O, may mga ganyan talaga, pinapaboran. Pero hindi gaya ngayon. No, pag talagang nakulong ka talaga na dumaan sa due process, sigurado na yan. Oh. At ito nagpagtataka, hinanap siya si Kristo, nagtago ba si Kristo nung siya hinanap? Di ba hindi? Siya nagtago eh. Yung mga apostol nga, takot na sa kanyang ginagawa dahil siya talagang tuloy-tuloy lang siya. Kung alam nyo lang yung kwento nila nung sila nagkakasama is talagang kabado ang mga apostol sa mga maaaring mangyari. Pero si Kristo, tuloy-tuloy pa si Kristo eh. Kalahin mo, dumating yung mga sundalo doon sa sa Getsemane, nung doon sila sa Getsemane, munta yung mga sundalo, hindi mo siya tumakbo, hindi mo siya nagtago. O si Kibuloy, nag-underground tunnel. Oh.
Nag-underground tayo si Kibuloy, kaya hindi nila pwedeng gamitin yung panahon na yun ni Kristo. Baka sabihin nila, si Kristo ba hinuli? O, si Kristo ba hinuli? Ibig sabihin ba, may kasalanan ba si Kristo? O, baka yun ang kanilang banggitin, hindi uubra yan. Hinuli si Kristo, wala siyang kasalanan, kaya nga walang due process eh. Walang due process. Kaya mo, naghugas kamay na si Pilato. Ano ibig sabihin ng hugas kamay ni Pilato? Nakita niyang walang kasalanan si Kristo. Pero itong mga Hudyong ito, na idol ng mga SDA, ang nagsisigaw-sigaw, ipako yan sa cross, ipako yan sa cross. So, okay, paalam na po ako sa inyo at maraming salamat po sa panonood. Alas 12:09 na po. Dagang salamat sa imo time, bro, JD. Nag-enjoy ako doon, hindi ko akalain tatawag sa akin si para magipagsubukan. I-upload ko yung mamayang hapon, magandang topic issue yun, na tumawag yung Alipolis ni Kibuloy nagipagsubukan sa atin. Ug inyo nang nabati ang mga kamatuoran dinhi ning atong tulumanon. Kay sabay kamatuoran. Ako lang hinaot, kadaghang kamog nakatunan. Daghang salamat.